8 universidad pinag-isa ng adhikain at pangarap. Ang ipakita ang kausayan sa akademya at ipamalas ang galing sa sports. Ito ang University Town! Minsan itong kinilala bilang largest university in Asia. Nabigyan ng autonomous status dahil sa mga programang Centers of Excellence and Development. Ako po si Robby Domingo. Ako naman si Gretchen Ho. Welcome to the home of the Red Warriors, University of the East! Enthusiastic, wild, and passionate. Ganito kainit ang pagtanggap sa amin ni Gretchen ng UE Campus. Yan ang tatak ng University of the East pagdating sa masigasig at masiglang welcoming. Ano pa bang madidiskubre natin? Ngayon pa lang, overwhelming na agad. Yan ang ating alamin ngayon, Robby. Grabe, Robby. Excited na akong libutin ang isa sa malalaking campus dito sa Metro Manila. Ako, super excited na ako kasi ang dami nating matututunan at malalaman tungkol dito sa University of the East. Pero syempre, may makakasama tayong mga espesyal na panauhin para sa episode na ito. Let's welcome fencing athletes, Justin Gaeltino and Nathaniel Perez. Hello! Hello. Mga panalo to mga panalo. Si Justin at saka si Nat. Kamusta kayo? Mabuti naman. Medyo kinakabahan lang. Bakit kinakabahan? Parang fencing match lang to. Pero bago natin libutin ang buong campus, alamin muna natin kung paano nga ba nagsimula ang UE. The University of the East, or UE, was founded 70 years ago this year. It was founded by the late Dr. Francisco Dalupan Sr. UE actually started as review classes. There were 2 review classes that were put up in 1946. The following year, 1947, the Philippine College of Commerce and Business Administration, or PCCBA, was formally opened. 3 years later, 1950, the college became a university. Now we have University of the East. Matapos maitatag bilang isang university, dito nagtuloy-tuloy ang paglaki ng University of the East. Kaya naman, nakapagbukas ito ng mas maraming kurso. Taong 1954 naman na magbukas ng pangalawang branch ng UE sa Caloocan at 1955 naman nang maitatag ang College of Medicine ng UE na mas kilala bilang UE Ramon Magsaysay Memorial Medical Center sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Alam mo, Robby, itong dalawang to, superstar to dito sa UE campus. Tama ba ako, guys? Superstar? Yes! I mean, talk about UE, isa sa mga unang may isip mo, champions, lalong-lalo na pagdating sa fencing. Oo. Pero ngayon, kayo naman ang magiging tour guide namin at lilibutin natin buong campus. Ano ba ang uunahin natin? Ate Gretchen, Kuya Robby, unahin na po natin yung sikat na landmark dito sa UE, which is yung Luwalhati statue. Tara. Ready ka na ba? Opo. Ready na ba kayo lahat? Ready na? Okay, so itong Luwalhati, parang
version pala nila ng oblation. Sino ba si Luwalhati? Diba? Si luwalhati po si Miss Ofelia Salas. Bali si luwalhati po yung tinuturing na nanay naming mga warriors. Nakakatawa. Oo, nakaganon din siya. Pero ang gusto ko dito ay babae. Babae naman ang bida dito sa UE. Yes. Bakit si Luwalhati ang naging image pagdating sa UE? Kasi si Miss Ofelia Salas, noong 1952, naging Miss UE siya. And then, nag-aaral siya dito, nag-take up siya ng BSBA in accountancy. Siguro, tingin ko kung bakit siya yung napili. Kasi, pag babae kasi mas maalaga. Pag kumbaga nanay. So, Ganun? Tama ba yun? Ako, maalaga lang ako. Yung babae mas magaga. Pero naman. Lalagyan mo ba ako? Oo. Pero dito, ang UE, nalaman ko, 70 years na daw. Oo, gano'ng katagal. You're celebrating a big year this year. At dito sa Quadrangle na to, ano ba yung mga kaganapan? Dito sa Quadrangle, yearly, so dito namin sineselebrate yung foundation week namin. So every day ng week na yon may mga activities, may mga nagsasayaw, may mga kung ano-anong activities. May nagpe-perform, may mga games. May pabanda pa minsan. Community center. May banda. Dito, Opo. ano naman yung mga klase dito? Mainly po ito business administration building po. Itong mga buildings po na to. Kung saan sikat din ang UE. Oo, tama. Accountancy, business management, Dentistry, nandiyan pa. At mamaya makikita natin yun. Ngayon, saan ba tayo pupunta? Next stop na po natin, yung Tanyanki po. Doon po kami madalas nagre-relax, tsaka minsan doon din po kami nag-gather para po sa, kunyari, group activities po. Doon po kami nagkikita. So, pwede din po kami magtayo. Sa Tiniente? Tanyanki. Han Yan Tea. Garden. Tanyanki? Han Yan Tea. Ki. Tea. Sa tingin nyo bakit Yun pala yun. University of the East ang tawag sa UE? Nasa East po kasi tayo. Nasa East ba tayo ngayon? Marami ba tong branch sa buong East? Silangan? Silangan, di ba? Silangan. Caloocan. Yung isang campus ng UE is nasa Caloocan. Aha. Yung isa naman nasa Santa Mesa, which is yung medical courses nandun. Like nursing, O kaya nga medicine. sabi natin ito ang isa sa malalaking universidad dito sa Pilipinas kasi in terms of population yun. Marami silang campuses, di ba? Alam mo, isa pa nagustuhan ko sa UE, yung konsepto na silangan. Na lahat, syempre, lalo-lalo na yung mga kabataan natin, doon sisilang Nak! yung karunungan. May ganon! Oo, diba University of Pwede the din. East. Ngayon, dito na tayo sa Tanyanki Garden. Ito na po yun. Tanyanki Garden. Yan, yan. Ito ang pinaka-relaxing place dito sa UE, kung saan pwedeng tumambay at magpahinga ang mga estudyante pagkatapos ng kanilang mga klase. Ipinangalan ito sa tatay ni Lucio Tan na mismong may-ari ng eskwelahan. Maganda po talaga dito. Maraming flowers na nag-grow. Tsaka relaxing po talaga siya. Dahil mong trivia, no? Hindi kasi maraming flowers, Parang maraming gumagawa ka kagandahan. dahil doon. Alam mo, bagay na bagay ka dito sa garden na to. Bakit? Ang ganda mo eh. Wow! Pinagbigyan ko lang po. Pwede rin palang ligawan dito. Pwede. Ito, Speaking of which, Oo. speaking of ligawan, mukhang may nagliligawan dito. may barkada. Ito yung barkada natin. O, kamusta? Kamusta? Sa pare, kamusta kayo? Oh, biglang Oh. umalis. Ang sakit ngipin. Buti sakto may dentistry. Kamusta kayo pare? Ano ang pangalan nyo? Mick. Mick tsaka si? Ito ba yung pinakatahimik na lugar sa school? Oh. Presko. Sa loob ng 7 dekada, marami ng graduates at former students ang UE at sila ay ang mga taong namayagpag sa larangan ng politika, business at media. Ilan lamang sa mga alumni ay nag-excel sa larangan ng business, katulad na lamang ni Manuel Lopez. Dito rin nag-aral sina Alfredo Lim na kilalang politiko. Merong ding mga namayagpag sa media katulad ni Christopher De Leon, Sian Lim, Kabayan Noli de Castro. Meron pa akong kilalang isa trivia to, malupit. Sino? Hindi mo kilalang ABS-CBN kung hindi mo kilala Sino? si Peter Musngi. Kasi siya yung... Si Sir Peter Musngi po, ang boses ng ABS-CBN. Pag narinig natin yung mga kapamilya, Opo. siya yun. Dito ka rin ba nag-aral? Bakit? Kasi ang tapang mo nung niligawan mo ako.
Aray! Dito ka rin ba nag-aaral? Bakit? Ang tapang mo, hindi mo ako sinagot nung una. Mamaya, sisilipin naman natin ang bahay ng mga atletang Red Warriors para malaman kung paano ba sila naghahanda sa bawat laban. Sa pagbabalik yan ng University Town. Isa ang University of the East sa 8 eskwelahan na kasama sa UAAP. At maituturing din sila na isa sa mga pioneer members nito na naging miyembro pa noong 1952. Kaya naman, maituturing ng veterano sa liga ang mga Red Warriors. Ano ba yung sabihin ng logo ng UE? Since red yung UE, yung logo namin, red symbolizes the courage. Okay, Yung katapangan. pagiging matapang. So, siguro kaya warrior din yung tinawag sa amin nga kasi dapat maging matapang kami kasi warrior and pula. Yung pala yun. Paano ba ang itsurang matapang? Pakita mo nga. May ganun pa eh. May nginig factor pa eh, ganun eh. Para masilip natin kung paano nga ba naghahanda ang kanilang mga atleta sa hamon at mga laban, bisitahin natin ang bahay ng mga Red Warriors. Ngayon, saan ba tayo pupunta? Ngayon, punta ngayon sa UE Gymnasium. Nice! Ready na ako. Uy! Eto na. Ayun, volleyball court ang aking nakikita. Mukhang may training sila ngayon. May training po sila. So ito, high school ba to, college? Ito pong mga high school po. Ganitong oras na nagtitraining. High school yung mga matatangkad na yan. Opo. Pati college din dito rin nagtitraining. Opo. Pero evening po ang training nila. Alam mo, dati kalaban namin talaga yung UE pagdating sa high school, sa girls volleyball, at masasabi kong competitive din sila, even sa high school level. Tsaka ibang klaseng spirit eh, no? Maski from high school, actually, ang dami kasing UE talaga eh. UE Caloocan, tapos sa, yun nga, dito, meron pa sa iba-ibang UE. May volleyball pa. Oo, dinarayo talaga nila yung mga games nila. Talaga. Panoorin natin. Oo, sige po. Sa tingin niyo, ano ba ang meron sa UE na wala sa ibang universities? Bakit ba palaging lumalabat at palaging matapang ang mga Red Warriors? Siguro since warriors nga kami, dapat ipakita namin na tama sa amin yung name na yun. Dapat ipakita namin na palaban kami kahit saan man, sa studies man yan or sa sports. Hi What's up, guys? Hello guys! Hi! Ano pangalan mo? Kat po. Kat! So ikaw ang team captain ng UE Lady Warriors. So kamusta naman ang buhay isang student athlete dito Okay sa naman paglalaro po. para sa UE? Medyo mahirap po kasi sabay yung academics saka yung paglalaro. Pero okay naman po kasi po tinutulungan naman po kami nila coach. What's the best thing about fighting for UE? Ano, yung pride po. Kasi, Sobrang, ano po kasi, di ba po pag sinusuportahan kayo sa court, ganun, pinapanood po kayo. Parang, Kilala ang UE na bahay ng mga matatapang at palaban na manlalaro, kaya naman dito nagsimula ang ilang mga sports legends at icons gaya ni Robert Jaworski, James Yap, Derek Pumaren at Paul Lee. anong klaseng kultura ang meron dito sa UE? Parang siguro ano yung characteristics ng isang UE student? Kasi pag nakita mo yung UE students, pag nasa labas sila, friendly, mostly friendly. Kahit na hindi sila magkakilala, pag nagkasalubong, uy, classmate yung tawagan. Especially dito sa UBEL, magkakatabi yan. Diba? Oo, yan. FEU, Baste, Baste, daming mga colleges and universities na matatagpuan dito.
paano mo malalaman na taga-UE talaga? Masayahin po kasi yung mga taga-UP. Actually, sobra po. Kahit na may times na natatalo po kami, pero parang hindi pa rin po sa kanila nawawala yung face na nakasmile, kahit na gano'n. Saka friendly din po. Saka bukod dun yung unity po namin sa bawat isa po. Saka, Oo. Manalo, matalo. Mararamdaman mo talaga yung suporta. Ano mga sports naman ang sinasalihan ng UE? Basketball po, football, volleyball, fencing, taekwondo, saka chess po. Track and field? Track and field. Meron din kayo? Swimming, meron din po kami swimming. Baseball, meron din. Meron din. Madami. Sa dami ng sports na sinasalihan ng UE pagdating sa UAAP, isang malaking karangalan para kina Justine at Nathan na i-represent ang school pagdating sa kanilang sport. No, proud na proud ako. Kasi laging sinasabi nila na yung fencing daw malakas sa UE. So parang taas na talaga kasi yung paghihirap ng mga seniors ko hanggang sa dumating sa amin, nandun pa rin talaga. Yung sa women's foil, 90 pa rin po hanggang ngayon. Proud na proud ako kasi lahat ng paghihirap namin, maganda yung naging result. Ibinibigay lang namin yung best namin na ma-represent namin yung UE. Kasi ang UE warrior. So, kailangan namin panindigan yung pagiging warrior namin. Napakalaking pressure nun kasi pag tinawag na napakagaling, kailangan may maintenance eh. Hindi lang magaling ka. Kailangan patunayan mo na magaling ka. Sa performance, sa attitude, kahit sa outside fencing. Turuan namin kayo mag-fencing. Tara po. Dahil kasama na namin ang pinakamagagaling na fencing players sa UAAP, hindi na namin palalampasin ng mga experience ito. Ito po yung primary weapon, which is yung foil. So, ang target po dito is yung torso. Yung makikita nyo po na may suot silang... Lahat torso. Opo, ito pong weapon na Pagka to. leg ang natamaan, Pag umiwala po yung white, ibig sabihin po, natamaan siya, hindi po siya natamaan sa torso. Off target, it means. kapag ka, Pag yung red naman po, ibig sabihin, na-hit niya po dun sa ano. yung Pag ilaw umilaw doon. yung red sa Apo. kalaban, Tara po. ganito na lang. Justin, ikaw maging coach ko. Sige. Nat, ikaw para kay Gretch. Game. Ate Gretch, handa ka na bang bumagsak? Huwag kang mag-alala. Lagi naman napapol sa akin yan eh. Dinilig ako. Bobby Domingo, hindi pa man nagsisimula ang laban. Talo ka na. Bakit? Kasi lakas ng tama mo sa akin eh. So, ang una po natin gagawin, I am fencer's salute. So, ganito tayo sa ganitong posisyon. Tapos, yung ating blade. Then, salute. Sa isa't isa. Yan. Salute? Salute. Ah, ganun lang. Mag-start na po tayo maglaban. On guard. Pre. Are. Hold. Halo. Hold. Pre. Are. Matapos ang ilang rounds ng aming fencing competition ni Robbie, syempre, akong nagwagi. Shake hands po. Ganon tapos shake. Shake hands po. Hug. No. It's okay. Sometimes talaga we win. Kamoy pre ka tsaka may ali ka. Ayan. Kamusta naman po yung experience niya na mag-fencing? Nakakapagod. Konting laro pa lang kami. Pawis na kami. Tsaka hindi siya physical game eh. Mental. Oo, yun ang na-realize Actually, ko. more of ano eh. Kaya pag mas aggressive ka, mas okay eh. Di ba? Hindi rin eh. Ako, ang naisip ko, patience is the key. Kasi perfect timing dapat lahat ng bagay. Dapat po precise po yung bawat action. Tama.
timing po. Hindi madaling sport ang fencing, oh. Paano niyo ba nagagawa yun na national team kayo, varsity kayo, champion kayo na UAAP? Paano niyo ba nagagawa lahat? Siyempre, dapat, kung passionate ka sa ginagawa mo, siyempre, passionate ka, gusto mo yung ginagawa mo. Pag gusto mo kasing ginagawa mo, everything follows, di ba? So, meron doon, may dedication na, may hard work. Tapos yun, pag may passion ka kasi sa isang bagay, lahat magagawa mo na. Dahil sa mga nakita ko, Gretch, saka sa passion ng lahat ng UE Red Warriors, feeling ko yung 1988 na yon na isang Olympian, madadagdagan pa yun. Dama ko na yung mga next Olympians, lalo sa fencing, galing dito sa bahay ng mga Red Warriors. Okay, after ng... Salamat! Enjoy kami. Eto na. Hi! Hello! Pagkatapos ng aming matinding bakbakan sa fencing, Magaling na. puntahan naman natin ang bagong state-of-the-art dentistry building ng UE sa pagbabalik yan ng University Town. Matatagpuan ang UE dito sa Claro M. Recto, Manila. Kaya ito nakasama sa tinatawag na University Belt, kaya naman accessible ito sa mga estudyante. Hindi lang sa sports palaban ang mga Red Warriors, dahil maging sa academics ay hindi sila magpapahuli. Sa ngayon ay aabot na sa mahigit 250,000 na UE alumni ang nakapagtapos sa 3 campuses ng UE. Kay Robbie, kay Ate Gretch, nasa admissions office tayo ngayon kung saan nag-enroll ang mga estudyante. Ano mga activities ang ginagawa dito? Dito yung online registration. Maglalagay ng mga information ng mga estudyante. And kung ano siya, kung college applicant ba siya or K-12 applicant. So mula grade school, high school, senior high, hanggang college, naka-online na. Dito po. Pwede ka rin ba from the house na enroll o dito lang? Pwede rin. So hassle-free ng enrollment dito sa UE. Okay ah. Ito, nagdodota lang eh. Pero ngayon, kasama natin si... Ma'am Susan! Dito tayo kay Miss Susan. Ano po yung pinaka-in-demand na course dito sa UE? Dentistry po. Of course. Ilan po ang applicants natin every year? Mga nasa thousands po sila eh. Apart from dentistry, ano pa po yung mga Meron courses po kaming na- BS Accountancy, Engineering, yan, Arts and Sciences. Parang nakita ko po dun sa brochure nyo, nagto-top notch kayo sa mga board exam, iba't ibang board exam. Napakagaling. Bakit sa tingin nyo, napakaganda ng edukasyon dito sa UE? Aside from that fact na medyo mababa yung tuition fee namin, quality education po talaga. Talagang tinututukan nila ang mga estudyante, no? Maraming salamat po, Miss Susan. At ang isa pang maganda dito, napakaganda ng suporta ng mga students. Tsaka balita ko ngayon, enrollment pa rin hanggang ngayon eh. Diba? Ang daming estudyante. Ayun, Tignan mo ko. support. Tingnan niyo yung estudyante ha. Ang daming estudyante dito oh. Ayan Ito, support! At saka napansin ko lang walang pinipiling race, walang pinipiling religion. Lahat dito sa UE pantay-pantay. Bukod sa mga kilalang kurso ng UE, ipinagmamalaki din nila ang kanilang mga bagong courses katulad ng 3D imaging and game developing. One of the newer and more interesting courses that are offered in UE is the Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing, which has 2 specializations or major. The other one is digital animation, the other is game development. So in addition to that, UE is the only Asian school that is a member of a prestigious international game development association. Masaya po simula nung pumasok po ako dito kasi yung mga officers po talaga dito, yung mga faculty dun, madali po silang lapitan at hindi po talaga kayo out of place dito sa UE kasi
marami pong mga friendly na ano dito, na mga estudyante, mga faculty members, mga officers. As a US student po, sobrang saya po kasi unang-una po nag-aaral ako sa mataas na universidad. Sobrang understanding po ng mga profs namin and yung mga equipments po ng UE talagang high-tech po and para mas mapaganda pa po yung standard ng university. Pero isa sa mga pinakakilala at ipinagmamalaki ng University of the East ay ang kanilang College of Dentistry. From facilities to clinical laboratories, world class. First ever in the Philippines ang 4 na specialty programs ng nasabing kurso. Ang 4 Master of Science in Dentistry ay ang tinatawag nilang POPE o Periodontics, Orthodontics, Prosthodontics, at Endodontics. Kami ni Gretchen ay namangha sa dami ng student practitioners dito. Okay. Eto na. Hi, Doc. Hi! Hello! Amoy pa lang, alam mong Magaling na. magaling na. Oo, magaling. Amoy excellence in dentistry. Ano ba? Oh, eto pala Grabe, yun. no? Paglabas mo, akalain mo ospital na parang puro dentista. So, natulang takot ako sa mga dentista, pero dito mukhang friendly lahat ng mga tao. World class ang kanilang facilities, no? Galing! Kaya naman pala. Ngayon alam ko na kung bakit pag sinabing UE, dentistry agad yung pumapasok sa isipan. Kasi magagaling na nga yung doktora, magaling yung mga doktor, maganda yung edukasyon, maganda pa yung facility. Tama. Very modern. Hindi lang pala sa sports matindi ang training, kundi dito rin sa loob ng facility. Tingnan mo, seryoso ang mga dentist to be ng campus. Tila mga professional na. Okay. At para kwentuhan tayo ng konti tungkol sa nangyayari dito ngayon, kasama natin si Professor Valera. Hello po. Hi, good afternoon. Mukhang busy-busy ang ating mga estudyante. Ano ba nangyayari dito? Ngayon. This is the surgery department of the university. Dito nangyayari ngayon yung mga nagbubunot ng ngipin. Dito rin nangyayari yung mga special surgeries na kailangan nilang tapusin for their requirements. Dito nangyayari ang And all naging- services are for free. All services are for free. Pati yung mga materials provided naman ng university. Okay, kasi ang UE is highly regarded as the best school for dentistry. Oh, for years na. Oo. Tama Bakit naman. po ba sa tingin nyo, kino-consider na ito talaga yung kanlungan ng mga best dentists in the Philippines? University of the East always maintains yung quality of education. So, ang mga bata dito, before bumaba, we make sure in the classroom, theoretical, the practical phase, alam na nila. So that means, pagbaba nila dito together with their patient, alam na nila yung protocol. No? Alam na nila yung bubunutin, alam nila to diagnose kung anong sakit, and then of course, to give your medications also. Tsaka mukhang nga sinasabak nyo kaagad yung mga estudyante, no? Oh, naman, but they practice first before they go into live patients. The second floor is all clinics. So this is the surgery department. The other department is for mga dentures, mga postizo. Ito po yung mga pasta. And then the other departments, meron tayong mga root canals, meron din tayong mga pedia sa mga bata. And yung levels nito, yung 4th level, 5th level is for the classrooms. Bawat Doon nagtitrain. specialization. Kung gusto maging dentista, ito ko sa Dito na, UE. sa UE. Yeah. Dok, pwede mo pa-check up? Ngayon, ang kursong ito ay talaga namang proud sa kanilang golden harvest of top-notchers kung saan 685 lang naman ang kanilang top placers sa dentist licensure examination. 43 sa mga ito ay first placers, habang 92 students naman ang second placers. O di ba? Pang world class talaga. Matapos ang napakahabang lakaran at tour sa buong campus, titikman naman natin ang masasarap na food trip dito sa UE. Ano ang paboritong pagkain ng magician? Turon. Bakit? Turon, ton, ton!
Sa pagbabalik yan ng University Town. Pagkatapos naming libutin ang buong UE campus, syempre, hindi magtatapos ang aming tour kung hindi tayo magpo-food trip. Grabe naman yung mga ginawa natin. Nakagutom. Eto na rin ako. Eto na ang aking inaabangan sa bawat eskwela. Ang kantin. Ano ba nga makakain dito sa kantin? Meron pong burger steak. Tignan lang po natin. Ano ba yung kadalasan kinakain na dito? Burger steak. Burger steak. Lechon paksiw po siya. Pero nakakalibre din ba kayo dito bilang student athletes? May allocation Hindi po. kayo? Pero po may allowance po kasi kaming monthly. Food allowance. Imbes na libre diretso. Opo. Robby, Oh, paborito ko. Ako nauna na ako dito eh. Ito. Tuyo. Ito. Paborito Saka meron ko talaga pang- po. Oh my God. Lugaw. Lugaw po. Robby. Siomay. 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 Siomay ka ba? Bakit? Kasi I'll show my love for you. Kinilig ka dun ha. Tsaka amoy beef steak ka. Pinoy na Pinoy ang pagkain nila dito. Ang selection nila dito, longganisa, tocino, Sardinas. tuyo, sardinas. Except ito, siomay. Siomay. Siyempre, kailangan may konting Chinese. Magkano naman po nyo binibenta itong mga pagkain natin? Depende sa ulam. Anong price range? 60 yung pinaka na with rice. Yung tuyo po, magkano? 5 Ay, mahal. 3 Ah. pesos lang yan. So pasok sa banga pag estudyante ka. Oo, tama, tama. Ano ang paboritong pagkain ng magician? Turon. Bakit? Turon, tonton! Sarap. Ano sana ako eh. Bukod sa pagkain at mga bondings, may mga special events pa dito ginagawa. Kapag foundation week po namin, may mga food stall po dyan. Madami po, as in hanggang... Sino nagtatayo, mga estudyante? Hindi po. Yung mga nasa... Labas na mga nasa loob. Wala eh. Pero yung mga classroom na nandito, sino yung mga estudyante nandito? Doon po, sa banda doon, yung mga grade school po na. Tsaka yung mga kinder, toddler. Tapos doon naman sa kabilang kantin, anong mga classroom na malapit Po, yung mga computer studies. Pero ang galing, no? Yung UE talagang isang buong community. Ang nakabukod lang yung dentistry. Opo. Dito sa lugar niyo. Kaya, pwede mo makita lahat ng mga kamag-anak mo, kapamilya mo, mula grade school, Tama. Dito na. hanggang college. Ito na lahat. Magkakakilala na sila lahat. Mas close, di ba? Opo. Kaya pala ganoon din katindi ang school spirit niyo. Sobra po. Hindi ko makakalimutan. Yung na-sweep ng UE, yung UAP basketball. Imagine mo, ang tindi ng ginawa nila, hindi sila expected na magwagi sa dulo, pero grabe. Ito ba yung panahon ni James Yap? Ito yung panahon, 2007. Time po James ba Yap? nila, Martin? Paul Artadi? Ata po. Paul Artadi. Yung nasimpo nila yung elimination for Oo, naalala ko yun. Then tinalo mo sila na Dasal. dalawang beses ko. Hindi dasal. Pero kaya, UE is really a foreign student. Bukod sa kantin ay patok din ang iba't ibang food trip sa labas ng school. Dito sa Gambida Street, makikita ang mga murang student meals at iba't ibang street foods. Grabe, sarap. Sarap ng Sobrang tuwon. nabusog kami. Ibang klase. Maraming salamat at Thank you, sa thank you. experience na ito. Thank you din po. Alam nyo, nilook forward namin bumalik dito sa Foundation Day, makita yung buong lugar na to na maraming pagkain. Pero bukod sa pagkain, ay nabusog din kami sa mga nakita namin at experience namin. Salamat sa inyo. Lalo na sa pagmamahal mula sa mga UE Red Warriors na nakita natin ngayon. Pinakita mo naman, oh. Sobrang dami. Love na love natin ang UE Red Warriors.
din po. Salamat po. This coming UAP. Good luck sa Thank inyo. you, thank you. Mananalo yan. Sigurado akong magiging maganda ang performance nyo at magiging tough ang competition once again. Mabuhay ang UAE! In the service of you, country, and God. Yan ang gawang Red Warrior. Tomorrow begins in the East. Yan ang sigaw ng buong UE. Ako si Christian Ho. At ako si Rob Domingo. Ito ang University Town.